Personal Voice. Walang mapagsidla ng saya sa aking puso pagkakita sa sonogram ng aming baby girl. 4 na buwan na ngayon ang aking tiyan at sinusubukan kong kumain ng masustansyang pagkain para hindi siya maging sakitin at maging malusog na bata. Kung hihiwalayan man ako ni Charles ay may iwan naman na alaala sa minsan naming relasyon kahit ako lang ang nagmamahal. Mrs., lagi niyo lang po susundin ang binilin ko po sa inyo. Bili ng aking OB-GYN. Opo, Dok. Nakangiti ko pa rin na sagot. Babies are beautiful blessings, especially sa first-timers. But most are scared, pero sa'yo, kita ko kung gaano kakasaya sa unang baby mo. Opo, Dok. Matagal ko na pong pinangarap na magkaroon ng anak. Masaya kong sagot na nakatitig pa rin sa kanyang sonogram. Kung sana nandito si Charles, magiging masaya din kaya siya na malalaman niyang magkakaanak na kami o susumbatan niya ako sa aking ginawa. Iwinaksik kong aking iniisip. Kailangan kong mag-isip ng mga bagay na masaya. Hindi malungkot para hindi maapektuhan ng aking baby. Sana maging kamukha ni Charles. Sigurado akong maganda siyang bata kapag maging kamukha niya si Charles. Huwag maliitin ang sarili. Pasimple ko namang sinermonan ng aking sarili. Lumabas ako sa klinik nung biglang nagkagulo ang mga doktor at mga nurse. Ilan ang emergency? Tanong ng isang doktor habang sinusuot ang kanyang lab gown at mukhang galing sa break niya. Dok, 2 po pero mas critical po ang isang pasyente at wala na ring malay. Pagbe-briefing ng nurse. Sige, unahin niyo ipasok sa operating room ang walang malay at critical. Bigyan niyo naman ng first aid, yung isa. Bigla ako nakaramdam ng kilabot na hindi ko maintindihan. Nanginginig akong nagdahan-dahan na pumunta sa emergency room. Gusto ko makita ang pasyente. Hindi ko maintindihan kung bakit ko gustong makita kahit hindi ko naman kilala. Habang lumalapit ako ay lalong lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Ma'am, pakikiraan po. Pakiusap ng nurse sa aking likuran. Nagtyaga ako naghintay sa labas hanggang sa matapos ang kaguluhan sa loob ng emergency. Hindi ko na nakita pa yung itinakbo sa operating room. Tanging ang duguan niyang damit ang nahagip ng aking mata. Kumusta pong pasyente? Nag-aalala kong tanong sa isang nurse. Kamag-anak po kayo? Tanong ng nurse. Opo. Nanginginig kong pagsasinungaling na sagot. Ligtas na ang pasyente. Natanggal na namin ang bala ng baril na tumama sa kanyang dibdib. Buti na lang malayo sa kanyang puso na baka ikinamatay pa niya bago makarating dito. Nanghinga akong napasandal sa dingding. Lalo lumakas ang kabog ng aking dibdib. Umupo ako ng sandali dahil parang bibigay ang aking tuhod sa sobrang kaba bago pumasok sa loob. Charles! Hindi makapaniwala at nanginginig ang aking tuhod na nakatingin sa kanya. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng nurse bago ako alalayan na makatayo ng maayos. Naglakad akong palapit sa kinahihigaan ni Charles. Kusang pumatak ang aking luha sa takot na muntik na siyang nawala sa amin. Nanginginig pa rin ang aking kamay na hinawakan ng kanyang kamay na may bakas pa ng dugo. Ano nangyari? Bakit siya nabaril? Nanatili ako sa tabi niya at hinintay siyang magising. Gusto ko mang umalis pero hindi ko kayang may mangyaring masama sa kanya. Haharapin ko ang galit niya. May karapatan naman siyang magalit sa akin. Pagkatapos ng 1 oras ay muli nagkagulo ang mga nurse at doktor. Nakaka-stress din pala ang buhay ng mga nagtatrabaho dito sa ospital. Hindi pa sila nakakapagpahinga pero may emergency ulit. Car accident. Mahina ang pulso at maraming dugo ang nawala. Head injury and body injuries. Briefing ng medics na naghatid sa pasyente. Tumayo ako at sumilip ngunit halos matumba ako pagkakita sa tinutukoy ng pasyente. Mula kong kumurap ng ilang beses dahil baka namamalikmata lamang ako. Carmela! Nangihina akong sambit. What is happening? Bakit parehong nandito si Carmela at Charles? Anong ginagawa nila dito na pareho pa silang naaksidente sa magkaibang sitwasyon? Lumingon ako kay Charles na tulog pa din bago binalikan si Carmela na nag-aagaw buhay naman. Ben's Personal Voice. Pagkatapos kong takutin sila sa warehouse na iyon, ay halos paliparin ko na ang aking sasakyan pakarating lang sa ospital. Gusto ko malaman kung anong kalagayan ni Aris. Umanda ka, Lucio, dahil baka ilibing kita ng buhay kung may masamang mangyari kay Aris.
Minsan mo nang inagaw ang buhay niya. Sisingilin din kita ng higit pa sa inutang mo sa pamilya ko. Pagbabanta ko habang mabilis ang aking pagpapatakbo. Pagkarating ko sa ospital ay agad ko tinawagan si Lay. Detective, nasan ka? Labas ng emergency room. Okay, pupuntahan kita dyan. Nakapikit akong nakasandal sa tabi ng emergency room. Gaano ba katagal ang kanyang operasyon? Kalma, Ben. Kalma lang. Sakto naman bukas ng operating room. Doc! Agad kong pagsalubong sa doktor. Ligtas na sa kapahamakan ng pasyente. Ililipat na siya sa ward pagkatapos siyang linisan ng mga nurse. Sabi ng doktor. Salamat, Doc. Pahabol na sagot naman ni Detective Lay. Nakahinga ako ng maluwag na ligtas na siya. Muli ako napasandal sa pader na nakatingin kay Detective Lay. Aris personal voice. Nakakarinig ako ng bulungan sa aking paligid. Gusto ko makita kung sino sila ngunit malagkit ang aking talukap at ayaw bumukas. Iniangat ko ang aking kamay at kinusot ang aking mata bago muli itong iminulat. Iginala ko ang aking paningin sa loob. Nakahinga ko ng maluwag na nasa loob pala ako ng ospital. Hinagilap ko kung sino yung nagbubulungan kanina. Nakita ko si Ben na may kausap sa harapan ng kanyang laptop at sa detective na nagbabasa ng dyaryo sa kanyang harapan. Insan. Mahina akong pagtawag sa kanya. Mabilis naman silang tumalima na Detective Lay. Napangiti ako sa kanila. Kumusta ang pakiramdam mo, Insan? May masakit ba? Teka, tatawagan ko lang ang doktor mo, ha? Kanyang sunod-sunod na sambit bago sumibat palabas ng aking inuukupang kwarto. Detective, ngumiti kong pagbati sa kanya. 3 araw ka rin na nakatulog dyan pagkatapos ng operasyon mo kaya nag-aalala si Ben. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Tanong din niya. Okay naman, Detective. Nakakaramdam lang ako ng hilo. Sagot ko. Sakto namang dating ni Ben at ang aking doktor. Hi, Alexis. Buti naman at gumising ka na. May masakit ba sa ulo mo? Kanyang tanong ngunit kumunot ang noo ko. Doc, sino si Alexis? Ha? Ikaw. Alexis Cleofe. Sabi ng doktor. Doc, teka lang ha. Aris po ang pangalan ko, hindi Alexis. Wala naman pong masakit sa ulo ko maliban sa nahihilo ko. Paliwanag ko na ikinagulat ni Ben at Detective Lay. Ganon din ang doktor. Alexis, sandali lang ha. Kailangan kitang isiriskan para makita ko kung may Ngunit pinigilan siya ni Ben. Doc, it's fine. Siya po si Aris San Juan. Sagot naman ni Ben na hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pero siya si... Nauutal na sagot ng doktor. I'll explain to you later po, Doc. Nakangiti pa rin sagot ni Ben. Ganon din sa Detective Lay na may galak sa kanyang mukha. Ano nangyayari sa dalawang ito? Yung doktor natataranta samantalang sila hindi may paliwanag ang saya sa kanilang mukha. Dapat bang ikatuwa nila na nandito ako ngayon sa ospital? Pagkalabas ng doktor ay lumapit agad si Ben. Tom, Insan, glad you're back. Hindi mo alam kung gaano ko inantay ang araw na ito na babalik ka sa amin. May luha niyang turan. Bakit? Ano bang nangyari, Insan? Sabi mo 3 araw lang ako nakatulog dito pero parang taon akong nawala sa'yo. Natatawa ko lang na sagot. You don't know, Insan, but I will fill you up. Don't worry, pero syempre, ako muna. Doktor mo ngayon. Natuwa ako sa kanyang sagot. Sige ba? Game ko naman na sagot. Anong naaalala mo kung bakit ka nandito sa ospital? Una niyang tanong. Aba, sino ba naman makakalimot? Akala ko nga patay na ako eh. Ipinakidnap ako ng tatay ni Lian. Dinukot ako sa mismong harapan ng aming bahay. Tapos, muli niyang dugtong na tanong. Nagising ako na nasa isang lumang gusali at maraming kalalakihan na nakabantay sa akin. Pagkatapos niya akong maliitin ay binigay niya akong punching bag sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang utos ay patayin ako. Nakapagtataka lang, Insan, na hindi ako makalaban ng maayos. Kahit gaano suntok ko sa kanila ay mas malakas ang natatamo kong suntok galing sa kanila. Hindi ko makakalimutan ng traidor na laban nila. Di ko alam kung sinong pumukpok sa ulo ko dahil sabay-sabay silang gumagalaw. Nanginginig ako sa galit.
na maalala ang aking sinapit. Nandun lang si Lucio na nakadekwatro at nanunood kung paano ako pinapahirapan ng kanyang mga tauhan. Hindi pa sila nakontento na nakabulagta ako sa lupa. Pinagtatatadyakan pa nila ako kahit saan tumama sa aking katawan at mukha. Tom, magbabayad ang Lucio na yan. Labas unlated ni Ben sa galit at namumula ang kanyang mata habang kumuyom ang kanyang kamao na halos mamuti na ito sa pagpigil niya ng galit. Malamang kung hindi ito ospital, may nasuntok na siya at nasira ang lahat ng gamit dito. Kumusta si Lian? Sigurado nag-aalala na yun dahil hindi pa ako nakakauwi. Ayoko may mangyari sa ipinagbubuntis niya. Lalong nagngingit-ngit sa galit si Ben na hindi alam kung tatayo ba siya o uupo. Panay ang haplos niya sa kanyang mukha at paghimas sa kanyang hita at tuhod. May problema ba, Insan? Kilala kita. Nag-aalala kong tanong. Papatayin ko si Lucio kapag napahamak ang aking anak. Wala naman. Wala, Insan. Paglabas mo dito, ikukwento ko sa iyo lahat. Nahirapan niyang sagot. Pati si Detective Lay ay tumalikod sa amin. I can sense something is going on na ayaw nilang sabihin sa akin. Ben! Promise, Aris. I will be there. I am always be there. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha habang pinagsalikop ang kanyang palad at inihilamos sa kanyang mukha na nanginginig. Magpalakas ka muna, Insan. Saka tayo muling mag-usap. Sa bahay ka muna umuwi para maaskaso kita. I called Tita Sylvia and Uncle Liam para dumalaw dito. Paliwanag niya na may diin ang bawat salita. Paano si Lian kapag hindi ako umuwi doon? I want to see them. Daing kong pagpupumilit. They're fine, Aris. Trust me. Kailangan muna nating mag-usap bago kayo magkita. Giit niya na sanang-ayungan ni Detective Lay. Ben, alam kong may problema. Mas mamamatay pa yata ako sa kaba kaysa sa pambubugbog sa akin ng mga tauhan ni Lucio. May pait sa tono ko sa meet. Naintindihan kita, Insan, pero hindi kita pwedeng biglain ngayon. Lian and your child are safe. Asher is already 6 years old. Napilitan niyang sabihin. What? Hindi makapaniwala ako yung sagot. Lian is just 5 months pregnant. How the hell he is already 6 years old? See? Kaya sabi ko yung magpalakas ka kasi pangatlong buhay mo na ito. What you remember was the first assault and you survived dahil sa tulong ni Charles. Pero nagka-amnesia ka. Lian didn't know anything what exactly happened to you. She just finds out about you recently but you are already married to someone else. Paliwanag niya. What? Hindi totoo yan, Ben. Hindi ko kayang lokohin at saktan sa Lian. I'd rather die than marrying someone else. Pagprotesta ko. Pero totoo, Insan. Sa 6 na taon, namuhay kang si Alexis Cleofe. You the second assault from Lucio 3 days ago na dahilan kung bakit bumalik ang alaala mo. Kung anong sinapit mo sa unang pag-kidnap niya sa'yo ay ganun din 3 days ago pero mas brutal ang una dahil sinaksa ka sa tagiliran kahit wala ka ng malay. You are half dead already, losing a lot of blood and unconscious. Dagdag pa ni Ben na hindi ko na kayang pakinggan. Ang gusto ko ngayon ay puntahan sa Lucio at mga tauhan niya para ilibing ng buhay. Sila ang uri ng tao na pinapatumba. Hindi totoo yan, Ben. Gusto kong manuntok ngayon ng tao. Kawawa naman si Lian. I love her so much, more than my life. You already met your son being Alexis. Ask him kapag nagkita kayo what he feels the first time he saw you. Pagtango niyang sagot, I pitifully cried, clenching my fist. 6 na taon ng buhay namin ang nasayang. Sana handun ako sa paglaki ni Asher. That's my dream. To raise my own child. Gustong-gusto ko na makauwi para makita sila pero mukhang marami pa yata akong dapat ayusin. Jacka's personal voice. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman ngayon. Kaya pala 3 araw nang hindi umuwi si Alexis dahil na-aksidente siya. Bakit siya na-aksidente? Wala naman akong balitang aksidente. Mayroon. Hindi ka lang aware sa balita, Jekka.
I ranted to myself. Nagmadali ako makarating sa ospital. Kahit labag sa loob ko, pinirmahan ko ang divorce agreement namin. Gusto ko din siya makausap na huwag madamay ang pamilya ko sa naging kasalanan ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa kanyang kwarto. Jeka, kaya mo to. Pagpapakalma ko sa aking sarili. Alexis. Tumingin siya sa akin at kumunot ang noo bago binalingan ng kasama niya sa kwarto. Excuse me? Who are you? Naloka ako sa kanyang tanong. Gusto kong humalakhak pero hindi ko matansya ang kasama niya. He is too unpredictable and annoying. Alexis, I'm your wife. What? I only have one wife and that is not you. Diretso niyang sagot. Hindi man lang siya kumurap. Don't tell me. Aris. Hindi ko napansin na sambit ko ng malakas na narinig nilang lahat, pati ni Ben na nandito pala sa likuran ko. Nanginig ako sa takot. Sa aking bibig mismo dumulas ang sekreto ko. Ngayon, hindi mo na may kakaila ang panloloko mo. Jeka, total nandito ka rin lang naman. Pwede na natin pag-usapan ng bagay-bagay. Sagot ni Ben. Nagulat akong hindi makapagsalita at tubiling lumakad papunta sa lalaking unpredictable ang itsura. Aros Bakay ang kasal nyo na ipinilit ay wala ng bisa. This is the reason why I said no but you insist on marrying him. Well, perhaps you're already aware of the consequences since you already knew everything. Panigurado ko ding hindi alam ni Aris ang kanyang natuklasan tungkol sa iyo noong siya ay si Alexis pa. Pero the victory isn't there yet because I have it. Biglang sumeryoso niyang sagot. Ben, I'm sorry. Nautal kong sagot. Well, apparently, I was supposed to accept that sorry but then, I got something bigger. Ibalik mo mga kinuha mo na hindi alam ni Alexis. I have the liquidation of everything, Jeka. Maigting niyang sambit, bawat kataga. Inilapag niya sa harapan ko ang isang folder na naglalaman ng lahat ng aking mga nakuha. Pero Ben, paano mo nalaman? Nautal kong hindi makapaniwalang sagot. Paano niya nalaman samantalang hindi naman lang napansin ni Alexis? Anong klaseng night siya sa buhay ni Aris? Jeka, baka nakakalimutan mo. Alexis is temporary na sinamantala mo. Of course his business is my business because I built it. I am already generous enough offering you something better than hell. Bibigyan kita ng option. Anong option? Kinakabahan kong tanong. Go to jail with your family, or you can save them by returning everything and go to the place where will I send you. No monkey business here, Jeka, dahil lahat ay malalaman ko. Pero hindi ko na may babalik dahil nagamit ko na. Hindi makapaniwala akong sagot. Ganito na ba talaga ngayon ang mayayaman? Jeka, mayaman ka rin dati pero maghihirap kayo dahil din sa kalokohan mo. Idinamay mo pa ang pamilya mo. Ngayon pupulutin na sila sa kalsada dahil tinangay mong lahat. Pang-ookray ng aking konsensya na ngayon lang yata nagising sa kanyang himlayan. Hindi ko na problema iyon. Madali mong naipuslit ang 1 milyon pues madali mo ring ibalik. Pinag-iisipan ko nga kung pati mga alahas ay dapat mong ibalik eh. Kanyang hirit na walang bahit na pagbibiro. Ben, wala na akong may babalik. Ipakulong mo na lang ako basta huwag ng pamilya ko. Pagmamakaawa ko. Don't ask something that you can't handle, Jeka. I told you, I am already generous. Oo nga pala, ang kumpanya ng tatay mo'y malapit nang magsara, tama ba ako? Bigla niyang wika. How do you know everything? Na kahit sa Alexis ay hindi man lamang alam. Nauutal kong gulat na sagot. Ilang taon ko itinago ang sitwasyon ng pamilya ko. Jeka, hindi ko na uulitin sa iyo ang mga sinabi ko. I already give you my options. Kapag gusto mong magpakulong, bahala ka pero no parole yun. And your boyfriend will never help you dahil pera't katawan mo lang ang gusto niya. Kanyang dagdag na hindi ko nagustuhan. Hindi yan totoo. Tumaas na boses kong sagot. Fine. Believe what you want to believe. Basta ibalik mo lang ang lahat ng walang kulang. Hindi na rin kailangan ng divorce paper na yan dahil wala naman talagang Alexis Cleofe.
kanyang pagtatapos bago sa nanyasan ng kasama nilang lalaki na palabasin ako. Lumingon ako kay Aris pero dadma lang siya na nakatingin sa akin. Aris' person over voice. Ben, what is that all about? She was your wife sa katauhan ni Alexis Cleofe. Pero huwag mo nang alalahanin ang bagay na iyon dahil ako nang bahala. Ang tangi mong gagawin ngayon ay magpalakas para makabalik sa negosyo mo at makaharap ang mag-iina mo. Sigurado akong hinahanap ka na din ni Asher. Really? Tumawa siya sa akin sagot. Hindi ko nga alam kung dapat ko sabihin pa ito eh. You have a good bonding together as father and son. Tumalon sa tuwang puso ko na kahit hindi ko sila matandaan ay naging ama pa rin ako sa kanya. Lumiwanag ang aking mukha at napangiti. Oh, how I miss them. Nagulantang ako sa aking pag-iisip dahil sa pagtaas ng boses ni Ben. Hindi ko napansin na may kausap na pala siya. What? Kulat niyang sagot. Papunta na ako dyan. Nagmamadali niyang sagot. Aris, I'll see you later. Mabilis niyang sabi bago nagmamadaling lumabas. Ben's person over voice. Nagmamadali akong lumabas sa silid ni Aris at baka may masabi pa ako. Kala ko'y matatapos na ang problema ngunit hindi pa rin pala. Kawawa naman ang pinsan ko. Pinuntahan ko agad ang kwartong sinabi ni Charles. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Kinilabutan ako makita siyang nakahiga at maraming aparato ang nakakabit sa kanya. Halos hindi ko maihakbang ang aking paa para lumapit sa kanyang kinahihigaan. Hindi to kakayanin ni Charles na makita. Baka mapatay pa niya si Lucio sa galit. Lian. May akong sambit na nakatunghay sa kanyang nakakaawang kalagayan. Pinunasan ko ang pumatak kong luha bago nilapitan si Charles. What happened? Tanong ko sa kanya. Tinawagan ko siya nung malaman kong nandito si Daddy pero ibinilin kong unahin niyang tawagan si Aris kung nasaan siya bago sumunod sa Dasma pero hindi ko alam na naaksidente siya sa expressway. Mangiyak-niyak niyang paliwanag habang nakatingin kay Lian. Naihilamos kong aking kamay sa aking muka. Katatapos pa lang na isang problema, heto at may bago na naman. Aris is dying to meet them pero ganito makikita niya. Ewan ko na lang. How is he? Balik niyang tanong. Okay na siya. Bumalik na ang kanyang alaala. Really? That's a good relief. At least, hindi na kailangan ni Carmela ang magluksa pa araw-araw. Natutuwa niyang sagot. But I don't think he will be happy to see her like this. Bigla kong sambit. Natigilan siya at nawala ang tuwa sa kanyang muka. Yeah, hindi siya matutuwa lalo pat kumato siya. Malungkot niyang sagot na nagpatayo sa aking balahibo. What? Hindi makapaniwala kong sagot. Akala ko'y injured lang siya. Hindi pala. Isang buwan na ang nakakaraan at hindi maibalik ni Jeka ang mga ninakaw niya kaya pinadalhan ko siya ng subpina. Pumunta siya kay Aris at nagmakaawa na tulungan siya at hindi na siya manggugulo. Ngunit walang alam si Aris kaya hindi niya ito mapagbigyan. Hindi naman nahirapan si Aris na magtrabaho dahil siya naman talaga si Alexis. Alexis is already a part of him but opposite his attitude. Alexis is tough and unpredictable while Aris is a sweet man. Pero kinailangan pa rin niyang aralin ang lahat and also familiarize with his client. Buti na lang maaasahan naman si Ivy, ang kanyang assistant. Lalaki na din ang kinuha kong receptionist. Nadala na kami sa kamandag ni Jeka na inihasik niya sa kumpanya. Hindi naman pumalag si Aris bagkus natuwa pa. Natakot siyang may maakit sa kanya at masaktan si Lian. Sinamahan ko si Aris sa pagdalaw ngayon kay Lian. Ayoko makita ang kalagayan ni Lian kaya hindi na ako pumasok sa loob. Hihintayin ko na lang siya dito sa labas. Habag na habag ako tuwing nakikita ko ang kalagayan niya. Mabait na tao si Lian. Nagkaroon lang siya na magulang na balik ko ang takbo ng utak. Kailan pa naging collateral ang anak? My children are my golden treasures kaya hanggat maaari inaayos ko ang aking negosyo at hindi hinahaluan ng anumang bisyo. I will continue to build until my last breath para sa kanila. I want to secure their future. Tumayo ako para sana silipin si Aris dahil isang oras na siya sa loob nang biglang dumating si Asher.
Tiningnan ko siya ngunit hindi mo kakikitaan ng tamlay kundi isang matapang na aura ang nakapalibot sa kanyang batang mukha. Tumigil siya sa akin tapat at tinitigan ng aking mukha. Siguro sinisipat niya kung nagkita na ba kami o nakilala ko na siya. Have we met? Una niyang bungad. Gusto ko sanang mapahalakhak sa diretsyo niyang tanong. Is my daddy with you? Muli niyang tanong na nagpatulala sa akin at hindi makapagsalita agad. Sir? Nautal kong sagot. Tama naman bumukas ang pintuan at lumabas. Si Aris na mugto ang kanyang mata. Daddy? Mainang sambit ni Asher. Natigilan si Aris sa pagsara ng pintuan at lumingon sa aking gawi. Nagulat siyang nakailang bukas sara ang kanyang bibig pero walang salitang gustong lumabas. Daddy Alexis! Muling sambit ni Asher. Pumatak ang luha ni Aris na hindi alam kung ano ang gagawin. Kung noong sa Alexis siya ay sasalubungin niya ito at bubuhatin agad. Ngayong si Aris na siya ay hindi naman siya makapaniwala na malaki na nga ang kanilang anak. Naglakad si Aris palapit kay Asher na pulang-pula ang mata. Hey baby! Tanging nasambit ni Aris na hindi alam kung hahawakan ba siya o bubuhatin. Daddy, hindi mo ba ako na-miss? Hiyaw mo na ba sa akin? Pasinghot na tanong ni Asher. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking luha. Ito ang unang araw na makikita mismo ni Aris sa Asher simula bumalik ang kanyang alaala. Marami kaming inasikaso kaya hindi ko maisingit ang araw para ipakilala sila. Bumalik na si Charles muli sa Russia at sa darating panalinggo, muli ang balik niya. Pero heto, nagkita na sila. Hindi na talaga mapipigilan ang nakatadhana. No baby, hindi yan totoo. Na-miss kita sobra anak. Miss na miss kita. Daddy will always love you. Maagap na may luhang sagot ni Aris. But you didn't see me and mommy. Mommy is sick. Uncle Charles said mommy will stay there for a while. Why? Maramdamin niyang tanong. I'm sorry anak, Daddy is also sick. Kalalabas lang ni Daddy dito sa ospital. Now that Daddy is not sick, we can see each other every day. Sagot ni Aris habang hinahaplos sa mukha ni Asher na puno ng pananabik. Is that true? Are you coming home? Paniguradong tanong ni Asher. Ngumiti si Aris at tumango bago siya binuhat. Pigil ang paghaguluhol ni Aris kasabay ng mahigpit niyang pagyakap sa kanyang anak. Pumikit siya para damhin ang araw na ito. Ito'y nakalaan para sa kanila. I'm sorry, Asher. I'm really sorry, baby. Nandito na si Daddy. Hindi na tayo magkakahiwalay pa, anak. Nandito na ako, anak. Pumiyok na tura ni Aris habang hinahalikan ng ulo nito. Daddy? I am really your daddy, anak. Kanyang sagot bago hinarap ang nagtatanong na mukha ni Asher. Are you really my daddy? How? You're not dead? Sunod-sunod na tanong ni Asher. Umiiyak na nakangiti si Aris habang nakatingin sa madaldal niyang anak. Ipapaliwanag ni Daddy sa iyo mamaya kung bakit ako nawala. Pero lagi mong tatandaan anak na mahal kita. Nasa loob ko pa lang ng belly ni mommy. Kanyang pakiusap bago pupugin ng halik ang mukha ni Asher. Now, let's see mommy para gumaling na siya kasi sobrang namimiss na ni Daddy ang ngiti ni mommy. Tumango naman si Asher at hindi na nagpababa pa sa pagkakakarga ni Aris. Lumingon ako sa kanyang yaya na wala ring tigil sa pag-iyak habang sinusundan sila ng tingin. Manang, tawag ko sa kanya. Naku, pasensya na po kayo sir. Natutuwa lang ako na bumalik ng alaala ni Sir Aris. Tuwing kaarawan ni Asher, halagi niyang hiling ay magkaroon siya ng daddy kaya labis-labis ang kagalakan sa aking puso. Pagpapaliwanag niya ngunit ako ay tinawag siyang umupo sa tabi ko. Manang, hindi niyo na po kailangang magpaliwanag. Naintindihan ko. Matagal ko na rin hinihiling sa Diyos na pagalingin na niya si Aris dahil bukod sa gusto ko makilala ang aking pamangkin, ay namimiss na siya ng aming pamilya. Masyadong matagal ang 6 na taon. Marami nagluluksa para sa kanya. Sa kabila ng tuwa na nabigyan pa siya ng isang pagkakataon na mabuhay.
Laging umiiyak sa tita Sylvia na hindi siya kilala ni Aris. Mahaba akong paliwanag. Pinakamasakit sa magulang ang nakikita mo ang iyong anak ngunit hindi ka man lang niya kilala at matawag na nanay o tatay. Maramdamin niyang sagot. Ang pamilya nila ang tumulong sa pagsagip sa buhay ni Aris. Tama po kayo dyan. Minsan na nangyari sa akin ang ganito. Malayo sa aking anak ngunit buwan lang ang itinagal, hindi taon. Lumaki ang kanyang mata na nakatitig sa akin. Hindi siya makapaniwala na dumaan din sa madilim na tulay ang buhay ko. God is fair enough. May pangit at may maganda. May mayaman at mahirap. Kung nga naman lahat ay maganda at mayaman, wala nang excitement sa buhay. Though everyone face different ways of problems in life, nasa atin lang kung paano ito lalaruin. My life is worth the pain dahil naging matatag ako ngayon. Malaki ang paniniwala kung magiging matatag din si Aris sa anumang magbubukas na kabanata sa kanyang buhay.